This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did, to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. We are Filipinos, one nation, one republic, indivisible. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Ang daya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Kasinawan ako ng Diyos. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. We will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Ayun, magandang araw po sa ating lahat at happy Valentine's po mga kaibigan. And bago tayo magsimula ay bati muna po tayo sa ating mga kaibigan at sa lahat ng mga kababayan natin from Luzon, Visayas, Mindanao.
Luzon, Visayas, Mindanao, mga kaibigan, at sa lahat po ng ating mga ka-OFW, saan lupalop man po kayo ng daigdig naroroon, ay isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat. At again, Happy Valentine's po. Ayan, nakita nyo. Sa kulay man lang ng damit, makiisa tayo sa sa pagdiriwang ng Happy Valentine's. Happy ba? Di ba? Lilipas din yan, mga kaibigan. Di ba? Lilipas din yan. Mamaya lang, tapos na yung Happy Valentine's. Anyway, shoutout tayo sa mga kasama natin na naririto na po, no? Si Papa Cho, shoutout. Na Verhel Valencia, shoutout. Infinite Streams TV and Danny Reynaldo, shoutout. Mga kaibigan, kamusta ang araw ng inyong mga kamusta ang inyong mga puso sa araw na ito ng mga puso, mga kaibigan? Hopefully ay masaya, lalong-lalo na yung mga may mga partners in life, yan. Di ba? Yung mga umaasam na sasagutin sila ngayon, pagkakataon nyo na yan, igihan nyo na yung panliligaw, mga kaibigan, igihan nyo. Para sa ganun ay maging happy naman yung inyong Valentine's, ika nga, di ba? Ngayon ito, mga kaibigan, ating pag-usapan, meron tayong tatalakayin sa sandaling ito, mga kaibigan, dahil nga since araw ng mga puso, alam nyo, meron ako napanood na uso ngayon sa sa Congress, 'di ba? Meron silang araw-araw na na parang press conference ng mga kaibigan. And doon sa kanilang press conference nung isang araw ay timing naman, no? Timing yung itinanong sa kanila nung isang reporter ng mga kaibigan. And sabi nga niya ay ano raw yung kanilang Valentine message sa mga senators, no, mga kaibigan. So, nung marinig ko yun, So, pag-usapan natin ito, mga kaibigan, Again, magandang araw po sa ating lahat. And punta natin itong ating unang topic, no? Young Guns of Congress, Valentine's message for the Senate, no? Nung isang araw, mga kaibigan, ang kanilang pinag-uusapan ay yung may kinalaman doon sa Mindanao secession, no, mga kaibigan. And pagkatapos ng pag-usapan yung sa Mindanao ay tumungo naman sila at may nagtanong tungkol po doon sa sa napapansin din ng mga media men, napapansin din ng mga netizen, ng mga kaibigan, yung tila ba love quarrel or LQ, ika nga, di ba? LQ sa pagitan po ng mga kongresista at ng mga senator. And ito ay napag-usapan na rin natin kahapon, ng mga kaibigan. Actually, nagsimula lang ito nung maungkat yung ibinato na or ito pa lang si yung isang mga kaibigan, we will not mention the name na, no? Para hindi naman tayo, sabi nga natin, positive vibes tayo, no? Yung isang senator na maingay, mga kaibigan, ay meron pala itong kaso na may kinalaman sa PDAP, di ba? Na kumbaga ang nag-ungkat din nito ay yung din pong same person o same congressista na nag-ungkat din po noong problema naman ni Pulong, di ba? Yung 51 billion, no, mga kaibigan. Then sabi nga natin kahapon, di ba? Ay nagkaungkatan tapos nagkabatuhan ng kanilang mga baho, di ba? So, ang kinalabasan nito ay nagkaroon ng tinatawag na lovers quarrel, LQ, ika nga, sa pagitan ng mga kongresista at ng Senado, no, mga kaibigan. Bisrock Vlog, shout out and happy Valentine's. Okay. So, puntahan natin, mga kaibigan, panoorin natin na sabay-sabay yung video, no, mga kaibigan, at ating kumbaga ay bigyan natin ng reaction ng mga kaibigan. Okay, ito yung video, panoorin natin. Panoorin natin ito. Villanueva, to our, of course, our colleagues and
friends from the Senate. Let's aim for peaceful negotiations and dialogue. Kung maliit man po ang pagtingin po sa amin ni Senator Villanueva na hindi po tayo equal, sana lamang po tutukan na lang po natin ang ating trabaho bilang legislators. Dahil kami nga po nabanggit po ng ating kasamahan na si Kong Paulo Ortega na 54 of the 57 priority LEDAC measures are done in the House. So let's focus on the work at hand, especially ang ating pong RBH 6. We appeal also to the Senate, na nasa inyo na po ang bola. We've already agreed that the House will adopt and approve the Senate's version of the RBH 6. So yun lamang po. I'd like Yung to unang add, mga kaibigan, yung unang nagsalita ang galing, positive din ang dating, di ba? Magkaroon ng open conversation, mag-usap na lang, pag-usapan yung mga problema, pagkatapos ay trabaho lang, di ba? Magtrabaho na lang, di ba? And nabanggit nga nitong isang kongresista na unang nagsalita, mga kaibigan, ang sabi nga niya, sa Kongreso, yung 57 na priority bills ay 54 na ang natapos nila. So 3 na lang, no, mga kaibigan. And sabi nga ay kahit na maliit man ang tingin sa kanila ng mga senator, no, ay hayaan na lang at magpatuloy na lang sa trabaho. So positive ang dating, no, mga kaibigan. Ako bilib ako talaga dito sa mga young guns na ito ng Congress, no. And puntahan naman natin yung isa, mga kaibigan. to what Congressman Ino said. I know the premise where you're trying to you're trying to premise your question because Valentine's Day is almost here. No, I think we're celebrating every February. We're celebrating love. No, we're celebrating love, but love goes two ways. It should not be one way. No, it should be reciprocated. Love is partnership. Love is humility. Love is about sharing your life with another. You put that context in the way the legislature is framed under the Constitution. We have two chambers in the House, House of Representatives and the Senate. The balance of that is parliamentary courtesy. Now you may define that as love. Hopefully, yes, that's part of the part of love is respect and humility. So I guess in order for the love to thrive, put that in the context of the legislature. Since we are celebrating Valentine's Day this February, I hope he would be more humble enough to realize that your words can cut deeper than swords. And so I would like to, my message to him is have a very nice Valentine's Day with your partner. Thank you. Ito, maganda naman ang sinabi nito, mga kaibigan, itong taga Mindanao, no? Taga Mindanao, no, mga kaibigan, na kongresista. Sabi niya naman dito ay dapat ay maisip ng mga senator, no, that yung kanilang salita ay mas matalim kaysa sa sandatang o sa patalim, no, mga kaibigan, di ba? Which is true naman, di ba? Kung gusto mo makasugat, tama yung sinabi ng ating kongresista, no? Tama yung sabi niya, kung gusto mo makasugat, walang pinaka-the best thing is gamitin mo, wag yung kutsilyo, wag yung di ba? Kundi yung bibig mo mismo, di ba? Yan ang pinaka mas matalim pa kaysa sa kutsilyo. So, maganda yung kanyang reminder. Ibig lamang sabihin nito, mga kaibigan, every time na magsasalita, ay dapat ay pipiliin. Yung choice of words, ang pinaka-the best thing doon, no, mga kaibigan. Napakaganda rin. Positive din, no? Positive din ang dating nitong isang kongresista. Okay, sunod. Thank you, sir. So, ayun nga, said by our friends here, tinitignan ko kasi maigi, parang yung ang dami nating back and forth, na-touch ni Kong Zia yung sa parliamentary courtesy. Siyempre po, ang parliamentary courtesy, hindi naman po pwede na nasa loob ka ng House, nasa loob ka ng Senado, ganito yung sasabihin mo. Pero pag nasa labas ka,
may ibang media outlet na interview, personal attacks naman yung ilalabas natin. Parang siguro the term parliamentary courtesy should extend beyond the offices. Kasi kaya nga tayo honorable dito honorable members. We have the mandate of the people. So mas maganda po na talagang tayo yung ehemplo ng pinakamataas na pagpapakita ng respeto, tulungan, pagkakaisa, di ba? So kaya sabi ko tuloy para siguro magjowa na nag-LQ yung yun nangyayari ngayon. Usually ang problema pag nag-LQ, di ba, parang may gap, may communication gap, sabi nila. Pero I doubt if may gap yung legislative process kasi wala naman naging problema before sa legislative process. Siguro emotions are very high, and yun nga lang, we must uphold parliamentary courtesy at the highest form na kaya natin gawin, maximum tolerance. Yun nga, dapat talaga kasi nag-uusap So, paano pag hindi nag-uusap yung mag-jowa, di wala na. Break na. Hindi naman maganda yun. Siyempre, kami ni Kong Jay, pinaglalaban namin yung mga ganyan. Di ba? So, ang message ko lang sa kanila, of course, we love them very much and parang hindi kayo naniniwala. Mahal na mahal namin sila kasi kinampanya namin sila, binoto namin sila, sinuportahan namin sila. And sabi nga ni Kong Zia, dapat they should reciprocate the love that we are going to be and still going to be showing and giving to our partners in the Senate. Thank you. Diba? Ang ganda, no, mga kaibigan. Positive din ang datingan at saka tama si ka-loyal Alex Andrade, no? Sabi niya, buti pa nga itong mga young guns na congressman, malawak ang pag-iisip, nagtatrabaho, kaysa sa mga senador na puro lang forma. Ay, sobra naman. Valentine's ngayon, no? Let's give love. Diba? Let's give love, no? So, dito sa isang miyembro pa rin ng Young Guns, no, mga kaibigan, ang sabi nga niya, kumbaga ang pinaka bottom line ng kanyang ibig tukuyin, mga kaibigan, napaka-importante talaga. No, napaka-importante talaga ng pag-uusap, di ba? Sabi nga niya, para magkasintahan lang na merong LQ, at ang isa sa mga gamot doon sa LQ ay yung pag-uusap, di ba? So doon sa unang tatlo, mga kaibigan, no, yung unang tatlo ng salita ay makikita na natin, no, alam na natin, gaya nga ng sinabi natin kahapon, di ba? Give time na mag-usap-usap kayo, di ba? Bigyan niyo ng pagkakataon. Wag yung magsasalita kayo sa harap ng media pagkatapos gagamit kayo ng mga matatalim na mga salita, di ba? And tama itong mga young guns ng Kongreso, no, mga kaibigan, at sabi nga ni ka-loyal Alex ay malalawak ang mga isip, no? And tuloy natin doon naman sa isa. Yes, no? Paano sir kung lumapit ulit ang mga senators sa local, sa inyo? Sa election, lalapit ulit sila? Okay lang. Lapit sila sa amin. Pero ang punto naman namin dito ay mag-usap. Yung mga issues na inaayos natin sa House, kailangan maayos muna kasi malapit na po, ilang buwan na lang So, ang target naman natin dito, ang tagline natin dito, magkaisa. So, we will push for that. We will go hard for that. Pero, kailangan siguro, tama na yung pag nasa labas na ng mga opisina, may mga kanya-kanyang patutsada pa. Wala na mangyayari dito. Back and forth na lang talaga. At saka hindi naman po pwede na yung kanang kamay mo tumatawag ng pagkakaisa tapos yung kaliwang kamay mo sumusuntok, no? Kami naman sa House, syempre, pinagtatanggol lang naman namin yung integrity ng House, no? At saka pag hindi naman kami sasagot, masyadong bugbog sarado naman ng ang Kongreso at napapasama na, no? Sa totoo lang, yung House of Representatives siya yung bugbog na bugbog ngayon, no? So
sana tigilan na, no? At saka yung yung sinseridad sa pagtawag ng unity, no? Pag sinasabi nila na magkasundo na, sana magkasundo na lang. Hindi po pwede yung ginagawang punching bag ang Kongreso. Yeah, let me just add to Senator Joel Villanueva's statement. Ito, pakinggan naman natin mga kaibigan yung manager. Pakinggan natin yung manager po ng Young Guns, mga kaibigan. Well, I think he hurt a lot of congressmen, definitely 100%, especially the privileged speech that was delivered yesterday. Hindi tama yung ginawa niyang pagmamaliit sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Hindi tama nung sinabi niyang district representatives lang kayo, party list lang kayo, at kami nationally elected kami. Hindi po tama yon. Especially we're in a bicameral system of the legislative branch wherein we're both co-equal. I guess my young guns are a little bit kinder than myself. Ako, ang motto ko na lang pagdating sa mga senators, we will never forget. Morning, sir. Malupit din to siya. Di ba? Malupit din yung pinaka-manager ng Young Guns, no, mga kaibigan. Napaka-soft, soft salita yung Young Guns, pero pagdating sa kanya medyo naging harsh, no. So nakita natin mga kaibigan, no, doon pala nagsimula talaga yung iringan between the Congress and the Senate, di ba? Dahil minamalit nila ang mga kongresista, no, na sabi nila kayo nasa district lang kayo, di ba? Kami national kami, no. So, hindi nga naman talaga tama yon. Pero, pinaka-the best thing here is, yung sabi nga nila, kung lalagumin natin, no, mga kaibigan, yung pinaka-Valentine message nitong mga young guns of the Congress, mga kaibigan, ay nauuwi sa isang salita lamang, o dalawang salita, di ba? Respeto at pag-uusap, di ba? So, kinakailangan na dun yung respeto, na doon yung bigyan nyo ng pagkakataon, bigyan nyo ng chance na magkaroon kayo ng dialogo, pag-uusap, di ba? Tapusin na ninyo yung mga dapat na tapusin na problema para sa ganon ay makapagtrabaho na kayo pare-parehas sa kapakanan po ng taong bayan, sa kapakanan ng Pilipinas, no, mga kaibigan. So, yan yung binigyan natin ng reaction video, no, mga kaibigan, na may kinalaman po dito sa Valentine's message from Young Guns of the Congress, no, mga kaibigan, na sana ay bigyan ng pagkakataon, no. Bigyan ng pagkakataon, pakinggan ng bawat isa, mag-usap sa habang nag-uusap ay lakipan ng respeto sa isa't isa. Yan ang pinaka-the best, no, mga kaibigan. Kasi hindi po tama, hindi maganda na magpatuloy pa yung iringan between the Congress and the Senate, no, mga kaibigan. Dahil ang maapektuhan dito, sigurado, ang maapektuhan dito ay ang mamamayan na kanilang pinagsisilbihan. Ano po? So kung meron po kayong karagdagang komento dito sa ating binigyan ng reaction at pinanood natin na video, please feel free to comment on our comment section. And gaya po na pakiusap ko sa inyo, i-like and share na lang po yung ating video para sa ganun ay marami pa ang mahakdan nitong mga pinag-uusapan natin dito sa aking channel. Ano po, mga kaibigan? So don't forget, like and share po, mga kaibigan. Okay? So yan. So punta natin itong mga kaibigan. Maganda ang foundation ng mga young na sa Congress. Bravo Zulu, sabi ni Danny Reynaldo. Alam niyo, mga kaibigan, ako mahanga din ako dito, no? Mahanga din ako doon sa nakakuha ng idea na magkaroon sila ng yung daily na press conference. Pagkatapos hindi yung iisa lang, kasi nakikita natin like sa Senate, di ba? Hindi naman sa sa Senado nakikita natin pagka nagpapa-press con sila isa-isa. Di ba, isa-isa lang sila. Pagkatapos kumbaga,
pagka nagkasama-sama na, magkakaiba na yung lumalabas, di ba? Unlike dito, mga kaibigan, ang kagandahan dito sa ginawa ng Congress o mga kaibigan, especially di sa tinatawag nilang young guns of Congress, mga kaibigan, everyday nagpapa-press con sila, tapos they are a group of Congress, no? 4, 3, di ba? Pagkatapos ay wala kang makikita na banatan, wala kang makikita na meron silang pinaparinggan, di ba? Kung ano lang talaga yung issue, yun lang, no? So I salute doon sa nakaisip ng idea na ito, no, mga kaibigan, na magkaroon sila ng press conference every day, no?